Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Eto, BP Sara merong sagot dahil sa ang dami-daming nagagalit sa kanyang sinasabing magkaroon ng bloodbath sa kanyang impeachment trial. Kaya tuloy umatras ang Senado eh. Natatakot ang Senado, pati ang bayag ni Escudero ay umatras. Di ba? Tito Soto ganun din. Natatakot dahil sa sinabing bloodbath. Ngayon, ito ang definition ni BP Sara. Nagpalusot siya, humahanap siya ng magandang lusot. Ngayon, crucifixion na naman. Inihambing niya sa kay Jesus Christ ang nangyayari sa kanya. Bakit mo ihahambing? Itong kay Satanas. Di ba ihambing kasi yun ang sabi niyo. Sabi niya yun na siya yung presidente sa impyerno noon, di ba? At siya yung ano doon, yung hari. Kaya wag idamay si Jesucristo dito sa bloodbath niya. Mga kababayan, blasphemy, di ba? So ito, pakinggan natin si BP Sara, nakaitim na naman dito. To clarify, I think many misunderstood. Ito, tingnan niyo itong ano niya, oh. Itong outfit niya, oh. Nakaitim na naman, ang background itim. So ibig sabihin, kadiliman, di ba? Kulang na lang diyan ay mga apoy para magmistulang impyerno. So ito definition niya ng bloodbath ay nagiging crucifixion, ang layo-layo. Pakinggan natin. I think many misunderstood the word bloodbath, and many didn't want to understand, refused to understand what it meant. Okay, sandali lang. Salita ng salita to, hindi pala lang manggahulugan ng bloodbath. So ito sa Google, tingnan natin ang definition ng bloodbath. At para lubos na maunawaan ay atin titingnan sa Google ang kahulugan ng Google natin to. Kahulugan ng bloodbath. Blood, dugo, maligo sa dugo. Sa literal na meaning. Tingnan natin sa kung talagang may utak to si BP Sara, dapat alam niya ang kahulugan ng bloodbath bago siya magsalita. So ito, bloodbath means ito a great slaughter. Ay notably fierce, violent, destructive contest of struggle. The campaign has become bloodbath. A great slaughter. Kapag slaughter, ibig sabihin inihaw na yung mga tinusok, yung parang sa slaughterhouse ng baboy. Ganyan yung bloodbath, hindi yung ipapako sa krus. Naghanap naman siya ng palusot, di ba? Kapag pako, walang bloodbath na mangyayari kasi ang pako hindi gaanong dumudugo yan. Kasi maliit nga lang ang sugat ng pako. Kaya palusot lang ni BP Sara. Great slaughter, parang nagkatay ng baboy. Ganyan ang kahulugan yan ng bloodbath. Kaya din natin malalaman kung talagang matalino si BP Sara. Salita ng salita, tapos sabihin niya ngayon na crucifixion ang ibig sabihin ng bloodbath. Iba ang crucifixion, pinapako sa krus, di ba mga kababayan? Ayan, so klarong-klaro sa Google definition, a great slaughter. Slaughter, hindi lang slaughter kundi great. Grabe, sobra. Kaya nga bumabaha ng dugo, bloodbath na naipaligo. Ngayon sabi ni BP Sara ay yung bloodbath daw na crucifixion, at siya daw yung naliligo ng kanyang dugo. Maliligo ka ba sa dugo ng pako lang? Ang liit-liit ng sugat ng pako. Hindi nga yan dumudugo eh. Kunti lang. Paano nagiging bloodbath? Ang ibig sabihin niya ay parang may masakir na mangyayari sa Senado at Kongreso. Kaya natatakot ngayon ang Senado dahil sa mga pahayag niya na iyan. Akala nila ay totoo kasi nga famous naman sa kanyang gawain ng mga Duterte, di ba, sa bloodbath. Okay, so patuloy tayo. Ito yung sagot ni BP Sara sa mga bumabatiko sa kanya na napakarami dahil sobrang yung pag-describe ng mangyayari sa impeachment, bloodbath, ibig sabihin babaha o maliligo ng dugo. Kung maliligo, sabi nga sa Google ay the great slaughter.
Kung napanood nyo yung slaughter ng ng mga baboy, di ba, slaughterhouse, ganun ang mangyayari sa bloodbath. Mayroong great slaughter. Kaya hindi crucifixion, kasi ang crucifixion wala namang dugo yan, di ba? Naano ka lang ng pako di ba? Kapag pinakuan ka ng ipinago ka sa cross, kahit napanood natin sa ating mga nagpapako sa cross diyan sa Quiapo, wala ngang dugo merong lalabas konti lang, hindi bloodbath. Kung ganun ang description niya, bakit magsabi siya na bloodbath? So tinatakot niya talaga ang Senado, kaya umatras ngayon sila Escudero, Tito Soto at iba pa, ay walang umupo sa Senado noong isinabmit ang impeachment complaint ng Kongreso. Walang nagpakita sa Senado walang umupo doon. Takot sila lahat dahil sa sinabi ni VP Sara na bloodbath. Wag nang magsenador kung ganyan, tinatakot lang kayo ng isang lang ordinaryong tao lang naman yan, bakit kayo matatakot? Sinasaywar kayo katulad ng ama niya, ang galing magsaywar. Tapos ngayon kung makulong, di ba, bait-baitan doon sa loob ng selda. So ito, kapag nakulong si VP Sara, magbait-baitan to Kaya dapat turuan ng leksyon, kasi kung hindi yan maturuan ng leksyon, dadami ang katulad niya, kasi pamarisan niya ng mga henerasyon ngayon. Makikita yan ng mga kabataan, ay siguradong marami ang mag-idol sa kanya. Maraming ang DDS ibig sabihin yung mga anak ng DDS ay idol na ito. Kaya napakasama ng ihimplo ng pag-idol nito, kaya dapat lang maparusahan para hindi mapamarisan ng mga bagong kabataan. Alright, patuloy tayo dito sa kanyang mga sinasabi tungkol sa definition niya ng bloodbath. We have always said that the impeachment is a political persecution. It is the administration going after me after I resigned from the cabinet. And mali yan, administration daw ang naghabol sa kanya after siya mag-resign. Nag-resign siya dahil nakita yung sa OBP, Office of Vice President, na mga resibo ng chichirya. Yun yung kanyang confidential fund, at nang madiscover yun, so siyempre anong gagawin niya? Hindi mag-resign para hindi siya makasuhan. Ganun lang yung kadali. O kaya hindi siya nakasuhan dahil nag-resign siya. Ngayon ang gagawin ng Senado ay impeachment na naman. Ay pwede rin mag-resign din diyan si VP Sara, at kung hindi siya habulin ng Senado, wala nang mangyari. Yung kanyang nilustay na pera ay hindi na yun mapanagot. Walang mananagot, walang tinatawag na accountability sa nawawalang ilan ba yun? 500 million pesos. Pera natin, pera ng bayan, pera ng taxpayers yun. Pera ng mga tao, hindi pera nila. Nagsisweldo na nga yan, malaki na nga ang sweldo niyan, tapos magnakaw pa. Diba? Tayo, nagugutom tayo kasi sweldo natin binabawasan ng tax, tapos napunta dito. Kaya dapat, sabi nga ni Atty. Bueno, tao na ang huhusga kasi hindi umaksyon ang Senado. Kapag hindi umaksyon ang Senado, ay mayroong liability ang Senado sa ating saligang batas, pero walang kakaso sa kanila dahil sila yung nasa itaas. Kaya ang kakaso sa mga senador na yan ay taong bayan na. Wala nang iba wala nang kakaso kasi sila nga yung mambabatas. Sila yung nasa upper house. Kahit nga Kongreso ay walang magawa sa kanila Kaya dito napapasok ang taong bayan, ang talagang boss ng lahat, kahit ang presidente. Boss ng presidente ang taong bayan, tayo, mga Pilipino. Kaya kapag ganyan, dapat magprotesta diyan sa harap ng Senado, at merong leader dapat diyan kung ano ang impeachment, anong dapat gawin, at dapat ituloy, kasi yan ang mandato na kapag may impeachment, ituloy talaga yan, at hindi yung i-delay hanggang sa mawala, diba? So ito, balik tayo dito kay VP Sara Lustay. If it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. Diba? And so, when there's a crucifixion na naman, ibig sabihin siya yung si Jesus? Baka siya yung si Estas Barabas. Di ba mga kababayan?
Grabe. Yung kanyang ama, sabi ay Jose Rizal daw, si Digong at magpagawa ng rebulto. Ito naman, Jesus Christ na naman. Noon ang sinabi niya, impyerno. Ngayon, baka langit na naman ang sabihin niya. Ay diyan na siya tatamaan ng kidlat galing sa langit. Kung sasabihin niya na, na siya ay anghel. O siya ay, baka sabihin niya, reincarnation siya ni Jesus Christ, kaya ipinako siya. At bloodbath daw. Walang bloodbath kapag pinako lang. Kunting sugat lang yan. At hindi yan ang great slaughter, which is described in the Google definition. Kanina, yun ang ating binasa. Alright, tapusin natin ang video. There's blood. So it's a bloodbath. My bloodbath. So I'm just sad that many people. Mali. Hindi ganyan ang pagkasabi niya. Ngayon, sinabi niya, sariling dugo daw niya, ipapaligo niya, may bloodbath. Paano mo ba may paligo yung crucifixion, ang lit-lit ng sugat? Di ba? Kung pinutol yung ulo, yun, dudugo talaga. Pero kapag pako lang, hindi. At saka, hindi ganyan ang description niya. Nung magsabi niyan, siya noon ay tinatakot niya ang Senado at Kongreso na mayroong bloodbath na mangyayari sa impeachment kapag siya ipa-impeach. Ngayon, binabago niya ang kanyang istorya eh. Ang kanyang narrative, ginawa na naman na crucifixion daw sa kanya at may bloodbath. Siya daw yung naliligo. Kahit sa ganyan na description, hindi pwedeng ipaligo ang walang dugo sa pinapako. Wala. Kahit manood kayo ng mga pagpako diyan sa Quiapo, walang dugo. Kaya walang bloodbath. So, mali na naman. Ang palusot niya ay hindi lumusot. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Lumusot ba? Alright, pakinggan natin muli. Refuse to understand the context wherein I give statements. Second question. Ay talagang may biglang ganyan na lang Wala na kasing masabi kaya ganyan na yung last action niya. Di ba mga kababayan? So, ano sa palagay niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Yung sinabi ba niyang bloodbath ay crucifixion na siya daw yung pinako na parang si Jesus Christ? Ay nako, parang parang opposite talaga parang hindi ma-accept ng ating kaisipan, hindi matanggap kasi mali yung sinabi niyang bloodbath ay pananakot yun sa Senado at Kongreso, kaya umatras ang mga walang bayag sa Senado. Tanging Kongreso na lang ang naghahabol sa kanya ng impeachment. Kaya kung hindi ma-impeach ng Senado, dapat Kongreso na ang gagawa. Kasi lower house ang Kongreso Pag mawala ang Senado, Kongreso ang gaganap sa trabaho ng Senado. Kaya dapat ganun ang mangyari. Forthwith to proceed, ipagpatuloy talaga yan. Alright mga kababayan, anong masasabi nyo sa ating video ngayon? Totoo bang sinabi ni Sara na siya ay kinukrucify ng gobyerno? Ang bloodbath ba ay crucifixion? Pag-comment sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa aming content creator. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.